Gaano na ba natin kakilala ang Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo? Marami pong nagsasabi na kilala nila ang Panginoon, kilala nila ang Diyos, at paano nila nakikilala? Marahil sa mga naririnig, marahil sa mga hinanang aral, hinanang turo. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, kilala natin ang Panginoon mula sa Kanyang salita sapagkat siya ay nagpapakilala sa Kanyang banal na kasulatan. At ngayong umaga, kilalanin pa natin siya mula sa Genesis chapter 17, verses 1 and 2. Verses 1 and 2. Genesis 17, verses 1 and 2. Genesis chapter 17, verses 1 and 2. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan, at ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking labis na pararamihin." Now when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, "I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly." Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya na kami po ay nakakilala sa inyo sa totoong pagkakilala buhat po sa inyong banal na kasulatan. Ito po ay isang pagpapala sapagkat kami po ay likas na makasalanan at wala kaming kinikilalang totoong Diyos, kundi kami po ay kumikilala at sumasamba sa haka-haka naming Diyos ayon po sa aming pagkamakasalanan. Salamat po sa iyong biyaya na binigyan niyo ng bagong kaunawaan ang inyong mga tao. Binigyan niyo sila ng bagong puso at bagong espiritu upang makilala ka sa pamamagitan ng iyong kapahayagan sa banal na kasulatan. Tulutan po ninyo, Ama, pagkalooban pa kami ng biyaya ngayong umaga, na lubos ka pa namin makita at makilala, upang sa gayon, tumibay po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Gaya po ng sinabi ng inyong buktong na anak na si Kristo, na buhay na wala hanggan ang makilala ka, at si Kristo na iyong sinugo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Naubukang bibig ng maraming tao ang pangalan ng Diyos. Binabanggit nila ang pangalan ng Diyos, sinasadya man o hindi sinasadya, nagulat man o di kaya ito man ay isang pagbibigay ng hindi magandang kapurihan sa Diyos. Binabanggit ang "Oh my God," OMG, "Praise the Lord," "Hallelujah," "Amen,"
Jesus, Lord, binabanggit ang mga pangalang ito sa maling konteksto ng kanilang pagtawag. Pero ilan kaya sa kanila ang naniniwala at nagtitiwala sa pangalang Yahweh or Jehovah o sa pangalang Jesus o Kristo na kanilang tagapagligtas at Panginoon. Sapagkat kung kilala nila ang kanilang Diyos na pinapanginoon, ay dapat nilang binibigyan ito ng isang mabigat at madiin na paggalang dahil banal ang pangalan ng Diyos, Yahweh or Jehovah. Dahil mismo ang Panginoong Jesus, kung ating babasahin ang Luke chapter 6 verse 46, sinabi ni Jesus Christ, oo, tinatawag ninyo akong Yahweh, Yahweh, or Lord, Lord, bakit hindi nyo ginagawa ang aking mga utos? Binabanggit ang pangalang Lord, pero hindi sila nagpapasakop sa kanyang utos. Kaya ang Diyos ba ay maging isang unfair pagdating ng panahon ng paghuhukom? Gaya ng sinabi sa Matthew 7:21 na marami ang magsasabing Lord, Lord sa kanyang pangalan, ngunit sasabihin ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon or Yahweh, Yahweh ay makapapasok sa langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At maaaring makikipagtalo pa ang mga taong yon sa araw ng paghahatol at sasabihin, Panginoon, hindi ba't kami nangaral sa iyong pangalan? Hindi ba't kami gumagawa ng mabubuting bagay o mga signs and wonders, hindi po miracles, kundi mga tanda ng kabutihan, pagtulong, at sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa aking harapan. Kaya dapat nating suriin ang ating mga sarili kung kilala ba natin talaga ang Panginoon. Sapagkat gaya na lang sinabi sa John 17:3, buhay na walang hanggan ang makilala ang iisang Diyos at ang kanyang sinugo na si Jesucristo. May nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. O di kaya may nagtuturo na si Kristo ay maliit na Diyos. Now, hindi spekulasyon ng tao ang ating batayan, ng ating theology. Theology, ang ibig kong sabihin yan, ay Theo means God, Logi is teaching or words. Kaya theology means teachings of God. Ang ating theology ay hindi batay sa spekulasyon ng tao, kundi kailangan ito ay buhat sa banal na kasulatan ng Diyos. Nalaman natin nakaraan na ang pangalang Jehovah ay isang Germanic pronunciation mula sa Latinized na Jehovah o Latinized na tetragrammaton na Hebreyong Yahweh. Ang Biblia po sa Lumang Tipan ay nakasulat sa Hebreyo. At ang pagkakasulat ng tetragrammaton ay YHWH sa Hebreyo, Yahweh. Pero ginamit ng King James at New King James ang Jehovah mula sa Latin. Kaya ang tamang
pronunciation o paggamit talaga ng pangalan ng Diyos na Yahweh ay hindi Jehovah. Pero, alam natin sa ating pag-aaral the last time, na sa katandaan ng panahon, hindi na nabanggit yung YHWH na mga Hebreyo dahil sa takot na baka sila ay nagkasala ng paglapastangan sa pangalan ng Diyos. At alam natin ang YHWH, imbis na basahin nila ito, 4 na consonants, ang tawag nila dito ay ano? Anong tawag nila doon sa YHWH? Adonai. Kalimutan yun. Adonai. Dahil ayaw nilang napastanganin ng Diyos, natawagin nila yung YHWH. Pero sa ating panahon, ang lakas at may paglapastangan na binabanggit ang Diyos, batay sa kautusan, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Kaya po itong Jehovah is Latinized from Tetragrammaton Hebrew, Yahweh. Pero dahil yan ang ginagamit ngayon, karamihan ng King James at New King James, dapat huwag na tayong magulat dyan. Alam natin ang context na hindi talaga Jehovah, kundi Yahweh. Kaya kung mabanggit man, marinig yung salitang Jehovah, lagay sa isip natin na ito ay Yahweh. Yahweh. Now, ayon dito sa Genesis chapter 17, verses 1 to 2, nagpakita ang Diyos kay Abraham nung siya'y 99 years old bilang Yahweh El Shaddai. Yahweh El Shaddai. Ibig sabihin, I am God Almighty. Ano yung ibig sabihin ng Jehovah o Yahweh? I am. El, God, Shaddai, Almighty. So, I am El Shaddai. Now, bakit po nagpakilala ang Diyos kay Abraham noong siya'y 99 years old at si Sarah at this time is 90 years old at siya nagpakilalang El Shaddai? Bakit po? Nandiyan po yung dalawang reasons sa verses 1 and 2. Basahin po natin ulit. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham at sa kanya nagsabi, I am El Shaddai. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, sinabi niya, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Yun ang unang layunin. Kaya nagpakilala ang Diyos kay Abraham na El Shaddai ay upang si Abraham lumakad kasama ng Diyos na walang kapintasan. Right? Kaya sinabi ng text. Verse 2, ano pa? At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin. Ano yung ikalawa? Upang si Abraham ay pararamihin. Okay? So, upang siya ay pararamihin. Yun po yung dalawang dahilan. Itong dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpakita at nagpakilala kay Abraham nung siya ay 99 years old at si Sarah ay 90 years old, na wala na silang panahon pa o wala na sila sa tamang panahon na sila'y magkaanak, pero ang pakikipagtipan ng Panginoon sa kanya ay upang lumakad silang walang kapintasan at siya ay magiging ama ng maraming
bansa. Kaya nga tinawag ng kanyang pangalan as Abraham. Hindi na Abram, kundi Abraham. Ab sa Hebrew is father. Father. And many nations. Yung pong dahilan kung bakit po ang Panginoon ay nagpakilala kay Abraham as Yahweh El Shaddai upang siya makipagtipan sa kanya na lumakad siyang kasama ng Diyos na walang kapintasan at pararamihin siya at magiging ama ng maraming bansa. Tingnan niyo sabi sa verse 4 to 5. Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa at ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo sapagkat ikaw ay ginawa kong father of many nations. Now, anong katiyakan ng pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham na siya'y magiging father of many nations? Anong assurance? Anong katiyakan na ito ay mangyayari? Na alam natin nangyari, di ba? Si Abraham ang naging ama ng maraming bansa. Nangyari ito. Pero anong katiyakang ibinigay ng Diyos kay Abraham na kanyang tutuparin ang tipan na siya ay magiging father of many nations? Sa tingin ninyo, anong pangako dito sa ating binasa? Verses 1 and 2. Sa tingin ninyo? Ha? Yes! Mismong sa pangalan ng Diyos, ibinigay ang assurance ng kanyang covenant ay mafulfill. At ang kanyang ipinangako sa kanyang sarili, wala siyang ibang pangangakuan na higit pa sa kanya, kundi ang kanyang sarili lamang. Nang sabi niya, I am God Almighty. Walang imposible sa akin. Tingnan niyo ang sabi sa Genesis 18:14. Genesis 17:17. Yung sinabing ito ng Diyos kay Abraham, anong ginawa ni Abraham nung matanggap niya na siya ay magiging ama ng maraming bansa? Kalahin mo yun, 99 years old siya. Ano ang reaction ni Abraham sa prospect na ito? Pakibasa nga po, Genesis 17:17. Nang magkagayon, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At mamanak pa kaya si Sarah na may 90 taon na? Okay, ano ang reaction ni Abraham? Nagtawa, right? Bakit? Alam niyang limitasyon niya eh. Alam niyang limitasyon niya, matanda na siya. 99 na God. Kanya si Sarah God kay 90 anyos na. Na si Ama, 90. Dos na, mga anak pa ka na. Impossible. Pero ang nangako, ang nagipagtipan is Yahweh El Shaddai. I am the God Almighty. Kaya pakibasa po ninyo ang Genesis 18:10 to 12. Genesis 18:10 to 12. At sinabi ng isa, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon, at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah
ng tulad ng likas sa mga babae. 12. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Tuloy, hanggang 14. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Okay. Katulad na sinabi kayo na, tinulo ko siya nagtawa siya napangiti siya. Magkakaanak ko ng 20 anyos. Ganon si Sarah. Ganon si Sarah, nagtawa siya. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 14, is anything too difficult for the Lord? Meron bang napakahirap para sa Panginoon? Dineclare niya ang kanyang pangalan. Abraham, I am Almighty God, at ako ay makikipagtipan sa iyo. You will become the father of many nations. Yun ang Diyos natin, mga kapatid. Nagpapakilala siya sa atin ngayon. Ano bang problema mo? Is there too difficult for God? Ano bang kinaharap mo ngayon? Mayroon na bang nakikitang sitwasyon na imposible na para sa iyo? Kung nagpakilala si Abraham noon na siya ay Yahweh El Shaddai, nagpapakilala siya sa atin ngayon as I am the God Almighty. Nabibiro-biruin mo ba yung pangalan ng Diyos? Babanggitin mo ito sa mga walang kapuluhan? Oh my God! Nakakita ka ng hindi maganda, oh my God! Oh, itong panahon na dapat natin ito, oh my God! Sa sitwasyon kong ito, Panginoon, ikaw lang ang tangi kong pag-asa. At ang pangako mo kay Abraham ay pinangako mo rin sa amin. Simula sa Old Testament hanggang New Testament, I will never leave you nor forsake you. I am El Shaddai. Kung paano tinawag ang Diyos sa ibang pangalan na tinatawag na Yahweh El Roi o Roy, na ang ibig sabihin dyan, the God who sees. Ang Diyos na nakakakita. Basahin natin Genesis 16:13. Genesis 16:13. Pakibasa po. Kaya't kanyang pinangalanan ng Panginoon, nagsalita sa kanya, ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, talaga bang nakita ko ang Diyos at nanatiling buhay pagkatapos na makita siya? Okay. Then she called the name of Yahweh God who sees. Siya ang nakakakita. Now, yung pong El Roi, o the God who sees, nag-emphasize ito ng two attributes o character of God. Number one, ini-emphasize dito who God is. He is God omnipotent. El Roi ay nag-emphasize ng dalawa. God's omnipotence, omnipresence, and God's omniscience. Yung omni po, mabigat pong salita yan, hindi natin ginagamit yan, no? Sa mga theologian lang yan. Omni, salita pong all. Pag sinabing presence, alam natin, lahat ng lugar. Pag sinabing God who sees, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar at panahon sabay. Ang Diyos
ay naroon sa ating past, present, and future sa bayan. Wala po kasing nakaraan at darating sa Diyos. Lahat ay present. Kaya nga, siya ay sumasa lahat ng lugar at panahon. At ikalawa, ito rin ay nagbibigay diin tungkol sa God's omniscience. The God who sees, ibig sabihin, God's omniscience, ibig sabihin, ang Diyos ay nagtataglay ng lahat ng kaalaman. Kung ang Diyos ay sumasakop sa lahat ng lugar at panahon, sa mga tuwid, ang Diyos din ay sumasakop ng lahat ng nangyayari at mangyayari sa lahat ng panahon. Nakikita niya. Yung ating pupuntahan, kung ligaw tayo, alam na ng Diyos kung saan tayo pupunta. Pero ang Diyos naglalagay ng boundary sa lugar na yun para doon ka bumangga, para tumingala sa Diyos. Siya naglalagay sa atin ng limitasyon. Yun ang kanyang grace. Para tayo kumilala sa Kanya. Mali pa rin dinadaanan ko. Mayhabang ako sa lugar na ito. Buti nilang pinasakitan ako ng Panginoon. Ang sabi sa Psalms 119. Bago ako bigyan ng pasakit ng Panginoon, ako'y ligaw. Kaya salamat sa sufferings na dinanas ko. Dahil dito nakita kong katotohanan. Yan ang tinatawag El Roi. Or Yahweh El Roi, He sees. So, dalawa pong attributes yan. God's omnipresence and God's omniscience. Ang El Shaddai naman po ay nag-emphasize ng attributes ng Panginoon that God, ang Diyos, nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan. God's omnipotence. Ibig sabihin po niyang God omnipotence, ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat. Taglay niyan lahat ng kapangyarihan. Walang maaring pumantay, walang maaring tumaas sa Diyos. Yahweh El Shaddai. At nakita natin the last time, Christ is the Almighty God. So ngayong umaga, tignan natin ang dalawang punto sa pag-aaral natin that Christ is Yahweh El Shaddai. Siya yung Jehovah El Shaddai, si Christ. Paano natin patunayan ito? Biblia po magpapatunay, hindi po tayo. Maging faithful tayo sa text. Una po, tignan natin the person of Christ. Then secondly, tignan natin the omnipotence of Christ. The Almighty God of Christ. So tignan natin the person of Christ. Si Christ, ang personang ipinakilala dito sa Genesis 17:1 as Yahweh El Shaddai. Si Christ itong nagpakita kay Abraham bilang Yahweh El Shaddai. Bakit po? Because God the Father never appears. Kailanman ang Diyos Ama ay hindi nagpapakita. Tanging si Kristo lamang ang nagpapakita, whether ito'y theophanies, ibig sabihin, tulad ng anghel na may anyong tao, ng Panginoon nagpapakitang tao, anghel. Kaya sa Old Testament, makikita natin, hindi tinawag ang anghel doon na an angel of the Lord, kundi the angel of the Lord. Sa New Testament, hindi mo makikita na the angel of the Lord, kundi an angel of the Lord. Bakit? Nandun na kasi si Christ eh. At ang mga anghel na papakita sa New Testament ay mga sugo na ng Diyos. Hindi na yon ang Panginoon, Yesu Cristo. No one seen God at any time, but Christ is the image of the invisible God. Right? Tignan natin una ang John 1:18. Review lang natin itong nakaraan natin na pag-aralan. The person of Christ. Pakibasa po ang John 1:18.
Sige po. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared. Okay. Wala po talagang nakita sa Diyos sa anumang panahon. Tanging ang anak lamang na sa kanyang kandungan ang nagpapakilala sa Diyos. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. He has explained Him. Then tignan din natin ang isa pa, 1 John 4:12. 1 John 4:12. Tandaan po natin ito para kung sino magtanong sa atin, lalo na pag may sabi, hindi si Jesus Christ, maliit na Diyos lang yan. I-prove mo ito sa kanila. Pakisabi, pakibasa, 1 John 4:12. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nanatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Okay, naroon pa rin ang salitang no one has seen God at any time. Dalawang beses po yan magkahiwalay na sulat ng isang manunulat. Ibig sabihin, dalawang witness po yan na nagpapatotoo na sige ang Diyos Ama ay hindi nagpapakilala o nagpapakita sa lumang tipan, pero nagpapakilala. Tanging ang anak lamang. Kaya nga, ang anak, kung nakikita natin si Jesus Christ o nakikilala natin si Jesus Christ, kilala din natin ang Father. Dalawang talata rin. Una, Colossians chapter 1 verse 15. Colossians chapter 1 verse 15. Pakibasa po. He is the image of the invisible God, firstborn of all creation. Okay. Firstborn dyan, hindi ibig sabihin pinanganak siya, no? Meaning po ng firstborn, origin, or siya yung naglikha ng lahat ng bagay. So, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God. The firstborn, the origin of all creation. Then Hebrews chapter 1 verse 3. Pakibasa po. Mas pinatingkad pa rito ang pagiging larawan niya sa invisible God. Siya ang kanindigan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang nalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan na kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamakalan sa kaitaasan. Okay. Makikita natin dito, He is the radiance. Siya yung kalingningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Kaya kung paano natin nakikita si Christ, kung paano dinidescribe si Christ sa Bible, sa New Testament, alam natin yun ang kalingningan ng Diyos. Yun ang radiance ng Panginoon. At sinasabi rito, siya yung nag-uphold ng lahat ng bagay. Siya yung may tanga ng lahat ng mga bagay at nilikha. At pagkatapos niyang linisin ang kasalanan, alam natin si Kristo naglinis ng kasalanan. At yan ay malinaw na ipinapakita sa Bible that Yahweh El Shaddai, ito ay nagpapakilala ng persona ni Jesus Christ. At mismong si Pablo nagturo sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Pakibasa po. Ano yung tinuturo dito ni Pablo sa atin? Oh, 1 Timothy 3:16. Walang pagkailangan na tila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa,
sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sino ito? Di ba si Kristo? At ang sabi diyan, siya yung nagkatawang tao, siya yung nagpapakita sa laman. Walang pag-alinlangan. Ang sabi ni Pablo, dakilang hiwaga ng kabangalan, siyang nahayag sa laman. Ang sabi diyan, pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap si taas sa kaluwalhatian. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ito ay si Kristo. Kaya sa Old Testament, na pagpapakita ng Diyos doon, na saan yung tao, sa anghel, ano pa man, yan ay pre-incarnation of Christ. Ito yung pagpapahayag ng unang pahiwatig na si Kristo ay magkakatawang tao sa bagong tipan. Siya ay inihula na siya ipapanganak ng isang berhen. At siya ay tatawaging Jesus. Kaya mismo ang Panginoon, siya mismo nag-declare sa kanyang sarili. Sa John chapter 10, verse 30, John 10:30, anong dineclare ng Panginoon dyan? Sa lahat ng kinapal, sa lahat ng tao na nagbabasa ng Biblia. Ako, Ama. Yes, I and the Father are one. I and the Father are one. So, ipinapakita rito na dalawang personang magkahiwalay sa isang substance na hindi maaring mahiwalay. Sa isang Diyos, pero nagpakita sa dalawang persona. At yan ay si Christ. Kaya ang El Shaddai sa Old Testament is Christ. Christ as God Almighty. Kaya marami po nagtatanong nasasabi, ay si Kristo ay maliit na Diyos lang. Hindi yan talaga ang totoong Diyos. Mayroon talagang ang Ama lang dapat ang kilalanin natin. Ang Ama lamang ang ating sampalatayanan upang maligtas ka. Anong utos ng Ama? Anong kalooban ng Ama? John 6. Kalooban ng Ama ay sampalatayanan ng kanyang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Kaya nga buhay na walang hanggan ang makilala ang Diyos at si Kristo na kanyang sinugo. Kahit yung mga alagad ng Panginoon noong ang Panginoon ay magpaalam sa kanila sa John 14, di ba? Ang sabi ng Panginoon, believe in God and believe also in me. Ang sabi ng Panginoon din, sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya kayo sa akin. Ako ay alis. Ako ay aalis. Ang sinasabi dito ng Panginoon, kanyang resurrection. At ako ay aalis at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan doon sa langit, sa Ama. At ako'y babalik upang kayo ay sunduin. Dahil kung hindi ito totoo, hindi ko sana sinabi sa inyo. Yan ang sabi. At alam ninyo ang daan patungo sa Ama. Anong tanong ng isa? Sino may tanong na? Si Philip ba? Ang sabi ni Philip, Panginoon, turo mo sa amin ang daan. Para sa ganun, makakasunod kami sa iyo. Anong sagot ni Jesus Christ? Pakibasa na, John 14:9. Anong sagot ni Jesus Christ? Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon lang ako'y kasama nito, at hindi mo ako nakikilala. Filipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? See? Bakit itinatanggi nila si Jesus at sinasabing sa Ama lang? Kung tinatanggi natin si Jesus, ng tao si Jesus,
ay tinatanggi, number 1, ang Ama. John 14, di ba? Ang sabi, ang sino mang nagmamahal sa akin, susundin ang aking mga utos. At siya mamahalin ng aking Ama, at ako ay magmamahal sa Kanya, at kami ay magpapakita at manahan sa Kanya. Ngayon, kung tatanggihan mo ang Ama, tinanggihan mo si Kristo. Dahil ang sabi nila ang Ama lang daw ang malaking Diyos, Almighty God. Pero nakita natin dito na hindi pwede magpakita ang Ama kundi tanging sa persona ni Kristo. Kaya si Kristo ang Almighty God na nagpakita kay Abraham. Kaya nga sabi Jesus Christ sa John, before Abraham was, I am. Bago pa lamang isilang si Abraham, Jehovah, I am na. Yahweh na ako. Kaya bawat pakita sa Old Testament tungkol sa Diyos, alam natin, ito'y nasa persona ng Diyos, anak na si Kristo. Ganun ba ang pagkakilala natin kay Christ? Yun na ba alam natin before? Hindi. Ang alam natin, December 25 siya sinita at namatay siya ng Kwaresma. Nakalimutan pa nga yung resurrection Pero dahil ang salita ng Diyos, ang naglalaman ng kung sino ang Diyos, sapagkat ito po ang number 1 pong katungkulan ng tao, ang makilala ang Diyos at malaman natin kung ano ang ating katungkulan. Yan ang turo ng Catechism. Bakit mayroong Biblia? Upang makilala natin ang Diyos at malaman natin ang ating katungkulan sa Diyos. Yun po ang tinuturo. Kaya bawat pagpapakita ng Diyos sa Old Testament, nasa persona ni Christ. Kaya Christ is El Shaddai. Now, tingnan natin ang kanyang pagka-El-Shaddai. Secondly, the omnipotence of Christ. Paano natin masabing siya ngayon? Ngayon, na-prove natin sa kanyang persona, siya yun. Pero, tingnan natin ang kanyang pagka-Almighty God. Ang kanyang omnipotence. Nasa New Testament, ito na magpapakita. Lubos ditong ipinapakita ni Christ kung sino siya sa Old Testament. Na ang Panginoon, sa napakarami niyang revelations dito sa Old Testament, ilan lang natin titignan. Christ manifests His omnipotence sa 4 o 5 pagkakataon na ating titignan. Una, He manifests His all power over natural elements. Sa mga natural na elemento. Babasahin natin ang Matthew 8, simula sa 23 to 27. Naalam natin ang kwento nito, pero babasahin ko po sa inyo. Sundan nyo lang ako. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pat matatabunan na ng alon ang bangka. Ngunit siya ay natutulog. Natulog lang ang Panginoon sa kalamidad na ito. Hindi siya nabahala. Hindi siya nagulat. Lumapit sila sa kanya at siya ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami! Mamamatay kami! Ay, mamamatay na talaga sila sa tindi ng alon at hangin at terrible talagang pagkayugyug ng bangka, pero ang Panginoon natutulog. Ginising nila. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot ngayon kung mayroon kayong problema? Bakit tayo natatakot kung mayroon kayong problema? Kasi tingin natin tulog ang Diyos. Hindi tulog ang Diyos. Ang problema ay ito o kayong maliliit ang pananampalataya. Kahit sabihin natin natutulog ang Diyos, siya pa rin may control ng lahat ng natural elements. Ang problema talaga yung ating faith, nagpapalter yan kapag may problemang malaki. Ayaw ko na.
Imbis na tayo lumusog, kumapit, yumakap sa Diyos, sabi ng Panginoon, ang liit naman ang pananampalataya niyo. Napakaliit. Hindi mo sinabing wala kayong pananampalataya. Mayroon din tanong ang Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Hindi naman hanggang wala kang pananampalataya. Pero ang nangyari, bakit hindi makita? Kung mayroon. Mayroon talaga, pero hindi nakikita. Bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Alam mo, doon sa ultimong lulubog ka na sa problema mo, wala ka nang magagawa, tinawagan mo ang Panginoon, ginising mo na, hindi mo talagang layunin ng problema. Sabi ng Pastor Rory, hindi mo walang problema. Panggising sa atin yan. Hoy! Gising! Masarap-sarap ka diha. Sa imong kinabuhi. Masarap-sarap ka sa buhay mo. Gumising ka. Kaya humangon siya at ano? Sinaway ang hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Yan din ang pangako ng Diyos sa atin. Kulang tayo sa pagtawag sa Diyos. Kulang tayo sa panampalataya sa Diyos na ang Diyos is Almighty God. At hindi lang yan. Christ manifests His impotence against or over the spirits. Sa mga masamang o sa mga espiritu, masama at mabuti. Tulad ng Matthew 8:28. Ang sabi sa Matthew 8:28, nang makarating si Jesus sa kabilang pangpang sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan. Pero alam natin, kung sa Lucas, isang demonyo lang. Na bakit gano'n? Dahil yung demonyong ito, binanggit dito ng Panginoon, dalawa talaga. Sinabi ni Mateo. Pero dun sa Lucas, dalawa sila, pero isa lang nagsasalita. Isa lang matapang magsalita laban kay Jesus. Pero dito, ipinakita ang dalawa, pero isa lang din nagsalita. Sabi nito, dalawang inalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan, napakatamis nila, kaya walang makadaan doon. Dahil sa kapangisan ng mga inaalihan ng demonyong ito, ni walang mapasadyang mapalapit sa lugar na yon ng sementeryo. Natatakot ang lahat. Sila ay sumigaw na nagsasabi, anong gagawin mo sa amin, o anak ng Diyos? Kilala nila si Jesucristo, anak ng Diyos. Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon? Kilala nila na itong si Jesus ay makapangyarihan at may magagawa sa kanila. Sa may kalayuan sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain at nagmakaawa sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung papalayasin mo kami, papuntahin mo kami sa kawan ng mga baboy. Marami mo mga demonyo nagmamakaawa kay Jesus. Na ano? Na lumipat sa mga baboy. Hindi sila nagmamakaawang gawin silang good spirit. Kundi nagmamakaawa sila, lumipat lang sila na matitirhan sa mga baboy. Anong aral na? Kung ang mga masamang espiritu na nanawagan sa Panginoon, tayo pa kaya? E mabubuting espiritu naman. Eh, kailangan din tayong tumawag sa Panginoon. Dininig pa ng Diyos yung kanilang kahilingan? Oo, dininig. Pero patungo sila sa baboy. At ang baboy, tumakbo pababa doon sa bundok, papuntang karagatan, ayun, nalulod lahat. Pero hindi ganyan ang kasagutan ng Panginoon sa atin. Siya ay nagbibigay ng biyaya. So nakita natin dito, ipinapakita dito ni Christ na siya yung El Shaddai. Siya yung may kapangyarihan sa kalikasan. Siya yung may kapangyarihan sa lahat ng demonyo, sa lahat ng espiritu. Tayo takot na takot. Sasalita ko dyan sa espiritu. Pero alam natin, siya ang may kapangyarihan ito. At hindi lang yun, sa disease and sicknesses. Matthew
sa mga karamdaman at mga sakit. Verse 1, nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanyang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ko. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan ito nang nagsasabi, ayoko. Sinabi ng Panginoon, ibig ko. Wala pong tinatanggihan ng Panginoon sa mga tao lumalapit sa Kanya. Ibig ko, gumaling ka, malinis ka. At nalinis agad ang kanang ketong. At sinabi ni Jesus sa kanya, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi umayo ka, magpakita ka sa pari at handog mo ang kaloob na pinag-uutos ni Moses bilang pag-cross ka na. Bago sinabi yun, hindi na kasi sumasamba itong tao ito. Gawin mo ulit ginagawa mo. Kaya ka nakaketong. Gawin mo ulit. Maghandog ka. Anong ginawa ng Panginoon? Kahit anong karamdaman. Verse 5. Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang centurion na nakikiusap sa kanya at nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubha siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at papagalingin. Pero ang sabi ng tao, ngunit sumagot ang centurion, sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Nahihiya pa siya. Napuntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Hindi mo puno-puno ng pananampalataya ito. Sabihin mo lang, magaling na ang aking alipin. At sasabi ng Panginoon, wala akong nakita ganitong pananampalataya. At gumaling ang kanyang alipin. Verse 14, nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, pati lingkod niya, si Pedro ay nagpapalayas ng karamdaman, nagpapagaling din niya, nagpapalayas ng demonyo niya, pero hindi niya mapalayas yung karamdaman ng biyanan niya. Sabi mo ng Pedro, kaya mo siya. Pero tumahan ng Panginoon, sabi, nakita niya ang biyanang babaeng ito na nakaratay dahil sa lagnat. Inuwakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagnat. Bumangon siya at naglingkod kay Jesus. Marami pong pinagaling ng Panginoon, karamdaman at anumang sakit. Nagpapagaling ang Diyos. Pinapakita siya ay El Shaddai. El Shaddai. At hindi lang yun. Siya ay bumubuhay ng patay. Bumubuhay siya ng patay. Gawa lamang ng isang makapangyarihang Diyos siya. Remember si Lazarus? 3 araw na siyang inilibing, babaho na. Pero pinuntahan ni Jesus Christ. At doon sa chapter 11 ng John verse 43, tinawag niyang pangalan, Lazarus, lumabas ka dyan sa libingan. At ano nangyari? Verse 44, abay, lumulog yung patay, nakabalot sa ano, parang suma. Karami patay sumpong sa kanya. Siya ay soberanong Diyos. Kaya nga, sa isang bahagi ng banal na kasulatan, sa Isaiah chapter 63 verse 1, ang tawag kay Kristo ay ganito, sino ito na nagpapagaling sa Edom, na may mga kasuotang matingkad na pula mula sa Bosra, siya na maluwalhati sa kanyang suot, na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ako yon na nagsasalita ng katuwiran, makapangyarihang magligtas. Siya yung God, mighty to save. Ito yung napakagandang balita para sa mga mananampalataya, na ang ating Panginoon ay makapangyarihang tagapagligtas. Makapangyarihang tagapagligtas. At hindi lang yun, mga kapatid, ipinapayag din ng Panginoon ang kanyang pagkasoberano at ang kanyang pagka-omnipotence in salvation. Salvation po, itong dapat nating bigyan ng diin, sapagkat maraming nagsasabi ng kaligtasan nasa tao yan. Bakit kailangan
kailangan pa natin si Kristo? Bakit pa kailangan natin ang Almighty God and mighty to save kung ang kaligtasan ay nasa tao pala? Ipinapakita dito sa atin, pinapakilala that Jesus Christ is Almighty God. So therefore, Matthew 1:21, He will save His people from their sins. Now sa ating mga karamdamang physical, gumagaling tayo kahit hindi tayo nananalangin. Di ba? Pero di dapat. Dapat nananalangin tayo. Pero sa natural na kalagayan ng tao, ang ating buhay po ay nasa gitna pa rin ng common grace of God. Na kahit wala kang gamot, katulad ng nangyayari sa akin dito, kahit katas lamang noong gabi na yon, gumaling po eh. Bakit? Common grace ng God. Lahat ng klase ng karamdaman ay namumuhay tayo sa common grace ng Panginoon. Iba naman yung kanyang miracle. Ang miracle po, alam natin yan ay higit pa sa providensya. Salungat o saliwa, lakpas sa providensya. Himala po yan. Pero yung ating pong kagalingan na tayo po ay nakakaligtas sa mga aksidente, alam natin, nasa biyaya pa rin tayo ng Diyos. Kaya dapat din tayo magpasalamat at manalangin sa Kanya. Pero pagdating po sa kaligtasan, kailangan po dyan ng himala sapagkat wala pong gawa ng tao, walang relihiyon, walang good works, walang pagsisikap ng tao ang makapagpapatawad ng kanyang kasalanan. Wala. At ang ginawa ng Panginoon para mapatawad ang tao sa kanyang kasalanan, ang Diyos na si Kristo, El Shaddai, nagkatawang tao, at siya'y namatay sa krus. Yun ay gawa ng Diyos upang ang sino mang sumampalataya, yun po yung himala eh. Sino yung sumampalataya kay Kristo at ginawa ni Kristo, He is mighty to save. Marami pong mga taong sabi, alam ko, ligtas ako dahil mabait akong tao, matulungin ako, wala akong tinapakan na ulo, wala akong nilamangan, nagsisimba naman ako. Totoo nga, pastor lahat na yata na yun, nasimbahan ko na dahil talaga akong mabait. Kung yan po ang magiging batayan ng iyong kaligtasan, kapatawaran ng iyong kasalanan, bakit pang nagpakilala si Kristo na El Shaddai at bakit pa siya namatay sa krus? At bakit pa siya nananawagan na sumampalataya kayo sa Kanya at sa Kanyang ginawa? Kaya nga, because Jesus is Almighty God, He will save His people. Siya yung magliligtas sa Kanyang mga tao. At sino yung Kanyang mga tao? Sino yun? Mga ilan, di ba? Ephesians chapter 1, verse 4. At dahil doon, sa inilect ng Father, ng mga tao ng Diyos, si Kristo ay nagkatawang tao upang siyang maging penal substitute. Pag sabi mong penal, nakatakda po yan. Nakatakdang kahalili ng mga makasalanan sa kanilang kamatayan sana sa kasalanan. Kaya nga, si Kristo mismo ang nagdusa sa puot ng Diyos para sa kanila. Siya yung penal substitute. Kalayan niyo yun? Tapos gaganon-ganon nila natin ang ating Panginoon. Dito nyo Isaiah 53. Verse 5. Sino yung sabi? Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Bakit na nasugatan si Christ? Ano yung sabihin ng nasugatan?
Siya yung pinarusahan, siya yung binugbog, siya yung nilatigo, siya yung sinampal, siya yung dinuraan, siya yung kinurunahan ng tinik, siya yung pinapasan ng krus, siya po yung nilatigo patungo sa Golgota, siya ay pinako sa krus, siya ay binitin doon sa krus, siya po ay nasugatan. Para kanino? Para sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ano po yung mga latay na yun? Yung lahat ng Kanyang tinanggap, passively, lahat ng itinakda ng Diyos, ng Ama, lahat ng itinakda ng kautusan na siya mamamatay, lahat ng sumisigaw ng dugo ni Kristo, even the Father, ay nangyari sa Kanya passively. Yun yung Kanyang pagkamatay, yun yung Kanyang pagkasugat. At sa pamamagitan noon, tayo'y gumaling saan? Sa ating physical sickness and diseases. Bakit marami pong namatay na hindi naman gumaling? Si Rudy, asawa ni Alice, hindi gumaling sa cancer? El Shaddai ang Panginoon, bakit hindi gumaling sa karamdaman? Si Inday, asawa ni Ronnie, bakit hindi gumaling sa cancer? Dahil yung pong dito na ating kagalingan ay hindi po yan sa pisikal, kundi sa dahil ang espiritual nating kalagayan, tayo po'y lipos ng kasalanan, napakasama natin, tayo po'y puno-puno ng karamdaman ng kasalanan na walang makapagpapagaling dyan maliban sa kamatayan at dugo ni Kristo lamang. Hindi sa iyong mabubuting gawa, hindi sa iyong pagiging religyoso, hindi sa iyong pagiging miyembro ng iglesia. Hindi yan ang makapagliligtas sa iyo. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, gumaling tayo. Saan? Sa ating kaparusahan ng kasalanan. Sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya bawat isa na sumampalataya kay Kristo at sa Kanyang ginawa sa krus, ay nakatitiyak, nagkagaling, at aariin siyang ganap. He will be justified. Ari siyang ganap. Wala ni isa mang kinamatayan ni Kristo ang mapapahamak. Dahil He is Almighty God and mighty to save. And nothing is too difficult for Him. Wala pong mapupunta sa impyerno lahat ng kinamatayan ni Kristo. Bawat patak ng dugo ni Kristo ay hindi masasayang. Walang malalaglag na sayang, sapagat bawat patak ng dugo ni Kristo ay nakalaan sa Kanyang mga tao na Kanyang pinili bago pa lamang likhain ang mundo. Yun ang layunin ni Kristo, nagkatawang tao siya para kamatayan niya, at siya mismo ang penal substitute doon sa mga tao ng Diyos. Alam natin na kinilala ni Yesu Kristo ang Kanyang misyon doon sa Ama. Sa panahon ng Kanyang pagkatao ay magbibigay ng eternal life sa bawat ibinibigay sa Kanya ng Ama. Ang sabi nga sa John 17:24, wala pong makakalapit kay Hesus Kristo malibang niloob ng Ama. Diba? Kasi tingnan niyo ang sabi sa John 17:2, yamang binigyan mo siya ng autoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. John 6:35 nang sabi roon, walang nakakalapit kay Kristo malibang inilapit siya ng Ama, at lahat ng inilapit ng Ama kay Kristo kailanman ay hindi niya itataboy. Kaya ang sabi rito sa John 17 verse 2, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang sabi rito, saan? Sa verse 3, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Yun po yung buhay na walang hanggan. Totoong paniniwala sa Diyos.
Nothing is impossible with Christ. He is mighty to save. Now, sa mga tumatanggi ng doktrinang penal substitution, yung nakatakdang kahalili sa kanyang mga tao, yung kung tumatanggi niya na doktrina niyan na si Kristo ay para sa kanyang mga tao, at idinideklara nila ang kamaliang aral na universal atonement. Ibig sabihin, lahat ng tao kinamatayan ni Kristo sa krus. Lahat ng tao kinamatayan ni Kristo sa krus. Sila'y naniniwala rito na walang sino mang tao ang hindi kinamatayan ni Kristo. Pero ang paniniwala natin, ayon sa banal na kasulatan, na si Kristo ay namatay lamang para sa kanyang mga tao. At walang sino mang tao ng Diyos na mapapahamak. Dahil kung pinaniwalaan natin na ang kaligtasan ay universal, ang redemption ni Christ ay para sa lahat, mga kapatid, bakit may tao sa impyerno ngayon? Si Satanas. Bakit po? Sapagkat yung doktrinang ito, nasabi nila ang kamatayan ni Kristo para sa lahat, pero walang kapangyarihan si Kristo sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Yun ang sinasabi nila. Yan po yan yung Arminian view. Si Kristo'y namatay daw para sa lahat ng tao, kaya lang, yung mga tao ayaw eh. So walang kapangyarihan si Kristo dyan. Sa matagwid, ang kanilang kinikilalang Kristo ay hindi El Shaddai, hindi Almighty God, kundi impotent God. Sapagkat naniniwala sila, nas tao naman yan. Kung kaya, ano magagawa ni Kristo kung ayaw kong tanggapin yung kanyang kaligtasan? So nakita nyo ang doktrina ng Arminian? Nasa tao yan. Kaya akong gagawa ng kabutihan. Para ang Diyos, may utang na loob para ako iligtas. Kaya lumalabas na napakaraming mga makasalanan na kinamatayan ni Kristo na ngayon nagdurusa sa impyerno. Yun po ngayon ang nangyayari doon sa tumatanggi na mayroong election. Dahil election, nagpapakita ang Diyos ay Diyos. Siyang may-elect, siyang nagliligtas. Pero kung universal atonement, ang Diyos ay hindi Diyos. Sunod-sunuran lang according to man's free will. Their Christ is not omnipotent, Almighty God, mighty to save. Their Christ is impotent. Kaya tanong ko, kaibigan, kapatid, ang Diyos mo ba ay El Shaddai? Hindi yung kinikilala ng grupong El Shaddai, kasi iba yung Diyos nila eh. Si Bilardi ang Diyos nila eh. Kundi ang itinuturo, pinag-aral natin, yung kilalasan ng Bilardi. Wala yun. Ano yung sabihin ng Yahweh? Everlasting Savior, everlasting provider, di ba? Eternal Jehovah, I am. Hebrew verb to be, I am. Pero anong aral ng mga grupo nito? Saluhin niyo ulan, biyayan, at kayo pagbibigyan ng Panginoon. Hingin niyo anong gusto nyo hingin sa Panginoon, ibibigay sa inyo. Eh, sunod-sunuran yung Kristo nila. Kaya ang tanong ko sa iyo, ang Diyos mo ba ay El Shaddai? Is He Almighty God? Ngayon, kung siya ang Almighty God, naranasan mo na ba ang pagpupuntor niya sa iyo? Is He your Lord? Mag-iingat ka dyan. Kung sinasabi mong Lord mo siya, pero hindi ka sumusunod, ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi ko ba kilala? Lumayas ka sa harapan. Kaya panalangin mo sa Diyos na maranasan mo ang paggawa niya sa buhay mo. Hanggat malaya ka pa sa iyong sarili, kung kailan mo gustong lumapit sa mga palataya,
sa Kanya, kailangan mo ipanalangin nawa ang Diyos na mag-control sa buhay. Tayo mo na lang. O Panginoon, tunay na kayo po ay walang hanggang Diyos na nagpakilala sa amin, nagtutitipan sa amin. Kung paano po kayo nakipagtipan sa inyong mga tao sa lumang tipan, ganun pa rin Panginoon sa bagong tipan, sapagkat Lord, isang bagay lang po ang aming pinahawakan na tipanin mo, hindi nung kami iiwan, hindi tatalikuran mo. Sapagkat lahat po ng sumampalataya sa iyong bugtong na anak ay hindi po mapapahamak pagpos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon, sapagkat biyaya ito sa inyong mga tao, biyaya ito sa aming mga makasalanan. At nawa, Lord, dalhin namin sa aming puso, anumang po kalagayan namin, anumang problemang kinarap namin ngayon, panghawakan namin ang pagpapakilala ng Diyos kay Abraham, pagpapakilala sa amin na si Kristo, na siya ang El Shaddai, the Almighty God. Maraming salamat po